Hello Spookify! Haba na rin ang pahinga ko. Sabi ko wala na akong balak dugtungan to pero yung mga makukulit na nagpi-PM sa akin, nakumbinsi ako. So, May 2016, dumating na yung tita ko galing ng Idaho Falls, USA. Kasama yung anak niyang 7 years old na si Ellie. Doon sila nakituloy sa bahay namin since 1 week lang naman sila dito sa Pilipinas. Close ko rin yung tita ko na yun. One time nakakawentuhan ko siya bago ako pumunta kay Gia. Tinanong ko siya kung naniniwala ba siya sa vampira. Sabi niya oo daw kasi nung nagbakasyon daw siya sa Utah, yung asawa niya may kaibigan na ganun. Pero hindi daw nila masyado pinagkakakalat. Nagilty tuloy ako kasi sobrang daldal ko. Pero naisipan ko din, Utah? Kung sa Canada siguro yun, pwede kong maghinala na si Alex yun pero kasi Utah daw eh. Madami pa nakwento sa akin si tita about sa kaibigan ng asawa niya. Late ko nalaman na babae pala. So imposibleng si Alex siya na napadpad lang sa Utah. Bandang 5 PM nagpaalam ako kay mama na pupunta lang ako kila Gab pero kay Gia talaga ako pupunta. Kaso ayaw ako payagan kasi aalis daw sila tita na kasama yung kapatid kong babae at wala daw maiiwan kay Ellie. Sabi ko, isama na lang nila since pareha-parehas silang babae. Magbanding na lang kasi sila. Kailangan ko umalis pero ayaw ni Ellie sumama. Gusto niya daw kami magbanding. Namiss din kasi ako ng pinsang kong yun eh. Nung nagbakasyon kasi ako sa USA, kami lang talaga palagi magkasama kasi wala naman siyang kuya. Nag-iisa lang siya. Yun nga lang, nagdadalawang isip ako kung isasama ko ba siya o kung hindi kasi pupunta nga ako kay Gia. Bahala na. Kulit eh. Bago kami dumiretso, dumaan muna ako ng wet market para bumili ng dugo. Tanong pa nga ng tanong yung pinsan ko kung para saan yun. Sabi ko sa kanya, I'm gonna drink this later. Tapos sabi niya, why? That's disgusting. Are you a vampire? Then sabi ko, oo. Nung nakarating na kami sa unit ni Gia, naabutan ko siya sa may kusina. Nilagay ko muna yung plastic na may blood sa may lamesa tapos pinaupo ko si Ellie sa may sofa at lumabas ako ng unit kasi tumatawag si mama. Baka late na daw sila makauwi kasi si tita nagpasama bumisita sa mga kaibigan niya. Nagbilin pa na wag daw pabayaan si Ellie kasi makulit daw yung pinsan ko at masyadong curious sa paligid niya. Bigla ako naalala na iniwan ko pala siya sa may sofa tapos si Gia nasa kusina. Paano kapag nakita siya nito? So bumalik agad ako sa unit tapos sinanap ko yung pinsan ko pero wala na siya dun. Kinabahan talaga ako. Lalo na nung nakita ko yung nagkalat na patak ng dugo sa sahig. Napapamura na ako sa isip kasi mapapatay talaga ako ng tita ko kapag may nangyari sa pinsan ko. Pero nawala yung kaba ko nung marinig ko yung boses ni Ellie. Oh wow! How did you do that? Oh my God, your fangs! They look so cute and all those eyes, they're so unreal. I want to be like you someday. Tapos tumatawa. Sumilip ako sa may kusina. Doon nakita ko si Gia sa may sulok ng lamesa na iniinom yung blood na nakalagay sa plastic. Si Ellie nakatayo lang sa harap niya at mukhang na-amaze pa sa itsura niya. Gusto ko sana ilayo si Ellie sa kanya kasi baka hindi niya makontrol yung sarili niya. Pero itong pinsan ko, pumipiglas, sabi niya, Cyrus, she's amazing. Don't let her go. I want to be her part of the family. Marry her. I will, Ellie. I will. Yan lang. P.S. Almin, kapag nag-confess si Gab dito, wag mo po i-post ha. Magko-confess din daw siya. Siya nga pala, shoutout sa dalawang babae na na-meet ko sa Trinoma. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.